Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3pm edition. CHR walang nakikitang problema sa pagsasapubliko ng kamote drivers basta't may due process. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Hindi tutol ang Commission on Human Rights sa panukalang shame campaign o pampublikong pamamahiya ng Department of Transportation sa mga repeat at grave traffic violators basta't dumaan ito sa due process. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni CHR Commissioner Attorney Beda Epres na wala silang nakikitang paglabag sa karapatang pantao ng naturang kampanya basta't ito'y dumaan sa tamang investigasyon. Ayon kay Attorney Epres, magiging paglabag lamang ito kung ang pag-publish ng mga pangalan ng violators ay magbubunga ng trial by publicity. Sa may Skyway, kung ito po ay dumaan naman ng due process, ibig sabihin na imbestigahan na nila, napatawan na nila ng sanction, at ang purpose lang ay i-publish lang yung pangalan ng mga ito, wala po kaming nakikitang problema. Pero kung ang pinakadahilan lang talaga is para pahiyain na hindi pa po dumaan sa due process, baka po meron po itong paglabag sa karapatang pantao. Alam mo? Paliwanag naman ni Attorney Epres, hindi pinapangalanan ang mga violators o suspect ng krimen dahil nagpapatuloy ang investigasyon dito. Ito ay upang maiwasan ang public humiliation sa mga nakasuhan, lalo na kung mapatunayang wala naman itong sala dahil dito na posibleng malabag ang kanilang human rights. Lalo na po sa ating social media ngayon, pag na-flash na yung pangalan mo dyan at sinabing ginawa mo ito, naparatangan ka ng ganito, although pending investigation pa, nakatatak na po sa isipan ng mga tao na ay nakumit na yung crime. Pero halimbawa pong later on ay napawalang sala siya. So yung epekto po, yung public humiliation na tinatawag natin ay naandun na, napahiya na po siya. Yun po siguro kasi ang dahilan kung bakit iniiwasan na pinapangalanan habang pending pa po yung investigation. Payo ni Attorney Epres sa DOTR, tiyaking mayroong due process o investigasyon sa mga kaso ng mga traffic violators bago ilabas ang kanilang mga pagkakakilanlan sa publiko. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Pangulong Marcos at lahat ng opisyal sa executive branch, handang sumailalim sa lifestyle check. Bukas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sumailalim sa lifestyle check kasabay ng lahat ng opisyal sa ilalim ng executive department. Ito ang siniguro ni Communications Undersecretary Claire Castro matapos ipanawagan ng ilang mambabatas na isama ang Pangulo sa pagsusuri kasunod ng kanyang direktiba na isailalim sa lifestyle check ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa opisyal, handa rin ng Pangulo na isapubliko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth bilang bahagi ng proseso ng lifestyle check. Kaugnay nito, sinabi ng opisyal na ang Office of the Ombudsman, maaaring magkasa ng lifestyle check sa government officials bilang isang independent constitutional body. Mayroon ani ang kapangyarihan ng Ombudsman na magsagawa at magtakda ng mekanismo para dito. Sa iba pang balita, DOTR sa nagsagawa ng roadworthiness test sa PUVs sa San Juan City kaninang umaga. Pumalo na sa humigit kumulang 40 public utility vehicles ang tinanggalan ng plaka ng mga operatiba ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee on Transportation. Ito ay sa ikinasang sorpresang roadworthiness test sa Metro Manila sa nakalipas na isang linggo. Ayon kay DOTR sa Special Operations Group Head Ray De La Torre, bahagi ang bilang ng nasa 100 na PUVs na kanilang nasita sa nakalipas na 3 linggo. Kaninang umaga, nagsagawa ng inspeksyon ng tropa ng DOTR sa Domingo, San Juan City kung saan, kasama sa mga nasita ang mga jeepney driver na biyaheng San Juan Divisoria dahil sa pudpud na gulong. Kamakailan lamang sinimulang ipatupad ng SAIC ang inilabas na memorandum ng Land Transportation Office na nag-a-address na tanggalin ang plaka ng mga sasakyang babagsak sa roadworthiness. Paraan ito ani De La Torre upang kalampagin ng mga PUV operator na gastusan ng maintenance ng mga sasakyang palaging problema ng kanilang mga driver. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3pm edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4pm edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.